Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para sa isang malalimang pagsusuri. Ang pag-uusapan natin ngayon isang medyo malaking pagbabago sa Senado ng Pilipinas. Yung biglaang pagpapalit ng liderato nitong Setyembre 8, 2025. Alam mo, nakita natin kung paano si Senador Francis Escudero napalitan bilang Senate President. Ang pumalit, si Senador Vicente Tito Sotto Dai III. Pag-uusapan natin ito gamit ang mga ulat mula sa mga pinakakatiwalaang sources, GMA Network, Inquirer, Manila Times, ABS-CBN, PNA, Philstar, AP, Politico at saka PCIJ. Ang goal natin, simple lang, bigyan ka ng malinaw na pag-unawa, ano ba talaga nangyari, ano yung konteksto, at ano yung mga posibleng epekto nito. Ang tanungan natin ano kaya yung mga nasa likod nitong biglaang pagbabago? Kasi parang ilang buwan pa lang na mga nakalipas mula nung konfirmahin si Escudero sa pwesto para sa ika-20 Kongreso, di ba? Ano kaya yon? Tama ka dyan. At para mas maintindihan natin, siguro magandang balikan muna natin yung mga naunang kaganapan. Yung konteksto, kumbaga. Kasi kung matatandaan natin, nung Hulyo 28, 2025, yun yung pagbukas ng ika-20 Kongreso. Si Senador Escudero na natili siyang Senate President. At hindi biro yung suporta niya noon 19 na boto. Yan ang lumabas sa mga ulat, GMA, PNA. So, sa 24 na senador, 19 votes, malinang na majority yun. Oo nga, 19. Solid yun sa simula. Solid talaga. Mukhang matatag, di ba? Pero, Pero ano, kasi pagdating ng Agosto, parang may umusbong na tensyon. exactly. Pagsabit ng Agosto, doon na nagsimulang mapansin kahit sa publiko yung mga parang hindi pagkakasundo. Sina Senador Escudero at Senador Sotto. Based sa mga report ng ABS-CBN, mga kalagitnaan ng Agosto yun may mga pampublikong pagtatalo sila. Tungkol saan? Mga mabibigat na issue. Nandyan yung usapin ng kalayaan ng Senado, yung independence ba? Tapos yung mainit na chacha issue, charter change. Oo, laging mainit yung tsa-tsa. Laging mainit yan. Pati na rin yung mga detalye raw sa drug testing. So itong mga banggaan na to, parang naging foreshadowing na pala ng mas malaking laban para sa liderato. At hindi lang pala sila ang nagbabanggaan. Kasi mismong si Senador Escudero, parang nagbigay na ng hint nun, di ba? Nabasa ko sa Philstar, mga August 12 yun. Sinabi mismo ni Escudero na meron daw talagang plano na patalsikin siya. Nagparinig na siya. Oo, at iniugnay pa niya sa mga usaging pulitikal. Binanggit niya yung posibleng impeachment noon kay dating Pangulong Duterte, tapos yung tensyon sa pagitan ng Kamara at Senado. So may mga undercurrents na talaga noon pa. Kumbaga may mga gumagalaw na sa background. Mukhang ganun nga. At yung mga pwesang yan, lalong lumakas pagpasok ng Setyembre. Dito na talaga sumabog, kumbaga. Yung mga pangyayari na direkta ng humantong sa pagpapalit. Okay, sige. Himayin natin yan. Ano yung mga key events nitong Setyembre? Kasi sabi mo, mula September 6 hanggang 8, malakas na yung bulungan ng coup. Oo, malakas na. Lumabas sa Politico, tapos sa PCIG.org din, yung mga ulat na nag-uugnay kay Senador Escudero sa isang campaign donor. Ang alegasyon kasi, yung kumpanya daw nitong donor nakakuha ng malalaking kontrata. Para saan? Flood control projects. Flood control. Medyo sensitive na issue yan madalas. Obra! At kasabay daw niyan, lumalaki yung pressure sa ilang mambabatas dahil din mismo sa kontrobersya sa mga flood control projects na yan. So itong issue sa kontrata, tinitingnan ng iba na posibleng isa sa mga nag-trigger o nagbigay ng rason, kumbaga, para itulak yung pagbabago. Teka, gaano kalakas yung impact niyan? Seryoso ba yung aligasyon? Well, based sa mga ulat, habang lumalabas yung mga detalye, kasabay din yung mga paggalaw sa loob ng Senado. Hindi naman sinabi na ito lang yung nag-iisang dahilan, pero malinaw na naging malaking factor ito sa mga diskusyon. Alam mo naman, pag integrity at conflict of interest ang pinag-uusapan, lalo na sa liderato, mabigat yun. Oo naman. At bukod pa diyan sa issue ng kontrata, may isa pang anggulo, di ba? Yung nabanggit mo kanina, yung impeachment ni dating Pangulong Duterte. Oo,
mahalaga ring balikan yun kasi nung Hunyo pa yun bago itong Septembre. Ang Senado noon sa ilalim ni Escudero, sila yung humawak ng impeachment complaint. Ayon sa AP, sa Associated Press, ang naging desisyon ng Senado noon, ibalik yung impeachment article sa Kamara. Binalik? Bakit, Dom? Ang sabi, may mga legal o procedural issues daw, kailangan daw ayusin muna ng Kamara. Yun ang official reason na lumabas. Okay. So parang technicality. Parang ganon. Pero syempre, yung desisyon na yun, hindi yun tinanggap ng lahat. May mga kapwa-senador si Escudero na nagpahayag ng pagkadismaya, pati ilang mga grupo sa labas, kinwestiyon din yung hakbang na yun. So na-contribute din yun sa pagbaba ng suporta sa kanya. Posible, sabi ng ilang analyst, itong paghawak sa impeachment maaaring isa rin sa mga factors. Baka may mga senador na iba yung gusto sanang naging diskarte, di ba? Mukhang nagpatong-patong na nga yung hidwaan kay Soto, yung alegasyon sa kontrata, tapos itong sa impeachment. At dumating na nga tayo sa Setyembre 8, yung mismong araw. Ano yung mga eksaktong nangyari nun? Mabilisan ba? Oo, mabilis eh. Pagdating ng hapon, September 8, sa plenaryo mismo ng Senado, si Senador Mig Zubiri, nag-motion siya. Ano yung motion? Na ideklarang bakante ang posisyon ng Pangulo ng Senado. Formal na hakbang yun. Maraming news outlets ang nag-report niyan. GMA, Inquirer. Tapos, pagkatapos ng motion ni Zubiri, ano na? Halalan agad? Agad-agad, pagkadeklara na bakante, nagkaroon na ng halalan at ang nahalal, si Senador Tito Soto nga. Wow! Kinonfirm agad ng GMA, Inquirer, Manila Times, kumbaga walang hiatus pa lang, tuy-tuy lang. At yung boto. Kasi kung 19 si Escudero dati, ilan naman yung nakuha ni Soto para manalo siya? Dito na papasok yung usap-usapan tungkol sa numero. May mga report tulad ng sa Filipino Times at GMA na nagsasabing si Soto nakuha raw ng 15 pirma. 15. At mahalaga yan kasi sa 24 na senator, ang kailangan lang para manalo ay simple majority. Simple majority. Ilan yun exactly? 13. Kalahati, 12 plus isa, so 13. Kaya yung 15 na boto, kung totoo nga, higit pa sa sapat. Higit pa nga. Ang bilis ng galawan. Kinumpirma ba ito mismo ni Soto? Oo. Nung araw ding yun, Septembre 8, kinumpirma niya sa publiko. May ulat ang Inquirer.net at para mas klaro pa, yung PNA, Filipino News Agency, naglabas pa sila ng mga litrato sa X Twitter nung panunumpa niya. So, sealed na talaga. Nangyari lahat sa loob lang ng ilang oras nung hapon na yon. Grabe, ang bilis nga. Okay, so tapos na yung what happened. Punta naman tayo sa so what. Ano yung mga implikasyon nito? Sa politika muna, sa loob ng Senado. Unang-una, yung pinakahalata, reorganizasyon. Kapag bago ang Senate President, karaniwan ng kasunod niyan, balasahan sa mga komite, yung mga chairmanship, yung membership ng mga komite, nagbabago yan. Anong epekto niyan sa mga batas? Well, pwedeng magbago yung prioridad. Yung mga bill na dati mabilis umusad kasi malakas yung proponent sa dating liderato, baka bumagal. Tapos yung mga isinusulong naman ng mga kaalyado ng bagong SP, baka sila naman ang umarangkada. So, apektado yung legislative agenda, yung bilis, yung direksyon. May realignment, kumbaga. Okay, reorganizasyon. Ano pa? Lalo na kung ikokonekta natin dun sa mga rason na binanggit mo kanina. Flood control, impeachment. Relasyon ng Kamara-Senado, hindi yan basta mawawala. Dahil nga yan ang mga itinuturong bahilan, malaki ang tsansa na yan pa rin ang maging sentro ng mga susunod na debate. O baka investigasyon pa nga sa Senado. Paano kaya sila haharapin ngayon ni Soto, mag-iiba ba yung approach? Yan ang aabangan natin. Malay mo, baka mas maging assertive si Soto sa independence ng Senado laban sa Kamara, kung yun talaga ang issue sa Chacha. O baka naman sa issue ng flood control, mas itulak nila yung investigasyon para ipakita yung transparency, commitment sa accountability. Possible scenarios yan. At consistent nga yung mga reports ng Inquirer at GMA noong Setyembre 8 na itong tatlong issue na ito, flood control, impeachment, Chacha, Senate-House relations, ang mga main factors.
Kaya mahalagang talagang bantayan ang mga susunod na galaw. At nabanggit mo yung numero kanina. 13 ang kailangan, 15 daw nakuha. Ano bang sinasabi nito tungkol sa proseso mismo, sa rules ng Senado? Dito pumapasok yung procedural aspect. Yung konsepto ng simple majority. Malinaw sa rules ng Senado at nabanggit din sa reports tulad ng sa Filipino Times na simple majority lang ng lahat ng miyembro ang kailangan para maghalal o magpatalsik ng Senate President. Sa 24 members, 13 nga yun. So hindi kailangan ng 2/3, ganun. Hindi. Simple majority lang. At yung report na 15 pirma kay Soto, kung accurate yun, pinapakita na nalampasan pa yung minimum. At ito, sa tingin ko mahalagang paalala sa atin tungkol sa dynamics sa loob ng Senado. Hindi permanente ang suporta sa liderato. Pwedeng magbago. Minsan mabilis pa nga. Depende sa ihip ng hangin sa politika, sa mga issues, sa mga alyansa. Yung mayorya mo ngayon, bukas, baka wala na. Ang fluid pala talaga. May specific bang prinsipyo o alituntunin na masasabi nating umiral dito? Malinaw na malinaw ang prinsipyo ng mayorya o majority rule. Yan ang pundasyon ng proseso sa pagpili ng liderato sa Senado at sa maraming lehislatura. Ang ibig sabihin, kung sino ang may bilang, kahit simpleng mayorya lang, silang masusunod. Hindi ito usapin ng tama o mali, kundi usapin ng numero sa isang partikular na oras. Yung 15 pirma, yun ang naging manifestation niyan nitong Setyembre 8. Yan yung mekanismong nagbigay daan sa pagpapalit. Malinaw. So, ito ngayon ang isang critical question na pumapasok sa isip ko. Baka sa isip mo rin na nakikinig. Sa gitna ng lahat ng ito yung mga rason na lumagas issue sa kontrata, impeachment, tsa-tsa, paano masisiguro ng bagong liderato ni Soto yung tunay na kalayaan? Yung integridad ng Senado, paano nila mapapanatili yung independence laban sa mga political pressures mula sa ibang sangay ng gobyerno o kaya sa mga interesadong grupo sa labas? Malaking hamon yan, di ba? Napakalaking hamon. Kasi kung ang mismong pagpapalit ng leader ay naiimpluwensahan ng ganyang mga issues, nagtatanim talaga ng duda. Duda tungkol sa kakayahan ng institusyon na manatiling tapat sa mandato niya para sa bayan, hindi para sa ilan lang. So, ano ang kailangan? Transparency. Accountability. Yan ang magiging susi sa mga susunod na hakbang ng bagong liderato para ma-address yung tanong mo. At ikaw na nakikinig sa amin, ano naman ang tingin mo dito? Ano ba ang mas mahalaga para sa'yo? Yung katatagan ba? Yung continuity ng liderato? O mas okay ba yung may kakayahan ng mga senador na magpalit ng leader kapag tingin nila kailangan na, kahit medyo magulo pansamantala? Ano sa tingin mo? Mahalaga ang saloobin mo. At bilang pagbubuod lang doon sa prinsipyo, tandaan natin, prinsipyo ng simple majority. Yan ang nagdikta ng kaganapan. Paulit-ulit nating sinasabi, 13 votes sa 24 na senador. Yan ang magic number, yan ang nagbigay kapangyarihan para mangyari ang pagpapalit mula kay Escudero papunta kay Soto. Procedural foundation yan. Kung sa tingin mo nakatulong itong ating paghimay para mas maintindihan mo ang mga nangyayari, huwag mong kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating malalalim na pagsusuri sa mga importanteng issue. Click mo lang yan. At bago tayo magtapos, iiwan kita ng isang paliisipan. Isang bagay na pagnilayanan mo siguro. Kung ang pagpapalit ng liderato sa Senado, isang napakataas na institusyon, ay pwedeng matrigger ng mga issue tulad ng umano'y koneksyon sa kontrata o paghawak sa impeachment, ano ang sinasabi nito tungkol sa kung ano ba talaga ang mga priorities? Ano ang binagbabatayan ng katapatan, ng allegiance sa loob ng Senado? Hindi lang tungkol sa mga personalities ito Ano ang sinasabi nito tungkol sa kalusugan ng ating mga institusyon? Yan, isang tanong na walang madaling sagot. Filipino Times, Inquirer.net, The Manila Times, PNA, ABCN News, Philstar, Politico, PCIJ at Associated Press, partikular noong Setyembre 8, 2025 at mga kaugnay na petsa. Makikita mo ang mga detalya ng sources sa description. Hanggang sa muli nating pagsasama para sa isa na namang malalim na pagsusuri, ito ang The Deep Dive.